Hello guys, so how are you? Ayan, so as of this moment parang feel ko mag-vlog regarding sa mga pagbabago na naman na nangyayari ngayon sa Canada. Alright, so before, yung affected lang ay ang international students tsaka yung mga temporary workers na low-skilled. And kailangan napabilang ka pa sa tier 0 to 2. Depende pa sa job description mo para ma-obtain, no? O makakuha ka ng work permit. Ngayon, pati mga applicants mismo ng Provincial Nominee Program ay affected na din, no? So, specifically, yung mga applicants ng open work permit sa Manitoba, Saskatchewan, Yukon, and Alberta. Ayan. So, ano po itong mga pagbabago na to? So, recently lang, a few days ago, nag-release ang IRCC ng announcement na hindi na daw sila muna magbibigay ng open work permit sa mga PNP applicants. Why? Naman sa literally na talaga hindi sila magbibigay ng work permit. So, ibig sabihin, parang in-stop muna nila for the meantime dahil nga siguro sa dami ng mga backlog. It doesn't mean na kapag applicants ka, hindi ka na makapag-apply ng open work permit. Pero ini-stop muna nila ito pansamantala. So, paano nga ba ang proseso dito? Example, sa Yukon. Ngayong taon ay naglabas ng directive ang Yukon government na 215 lang yung applicants sa Provincial Nominee Program ang kanilang tatanggapin and 75% of it kailangan doon na mismo sa mga applicants na nakatira sa province na yun. Yun yung priority nila. And 25% lang yung tatanggapin nila sa labas. Pero 50-50 pa po yun. Kasi nga, mas gusto nila muna mag-focus doon mismo sa province ng mga applicants. So, pag sinasabi kasi nating open work permit, pwede ka magtrabaho kahit saan. So, ngayon, itinigil muna siya pansamantala dahil siguro na dahil nga din sa sobrang drastic na mga changes. So, kailangan nilang gawin yun in order to address backlogs. Literally, na hindi ka na makakuha ng open work permit. Makakuha ka naman provided meron kang support letter doon mismo sa employer mo and approval letter mismo doon sa Yukon government. So, nakadepende pa rin po sa requirements mo kung gaano ka bigat or ka legit yung papers mo. Kasi nga, yung approval nito depende sa mga documents na ipapasa mo. Kaya nga, di ba may advice yung mga immigration consultant na dapat kung magpapasa ka ng mga documents, siguraduhin mo na kung ano nilagay mo doon ay yun talaga yung tama and totoo. Kasi mahirap magsinungaling or mameke ng mga document. At nito, may mga pagbabago. Ano ba yan? Lakas ng hangin. So, katulad nito, may mga pagbabago. Akala natin dati international students na affected tsaka yung mga low-skilled worker. Kaya hindi sila ma-issuehan ng work permit kasi, di ba, dahil na rin sa nature ng work nila tsaka sa status nila. Ngayon, pati yung mga provincial nominee applicants. Itong PNP stream kasi ito yung pinaka matibay na pathway kung gusto mo talagang mag-migrate sa Canada. So, maganda kasi yung ino-offer kapag provincial nominee program. Ilang months lang yung kailangan mo i-meet para makapag-apply ka ng for permanent residence. So, ngayon, hinihigpitan na rin nila yon. Pero huwag mag-alala yung mga applicants dyan sa mga provinces na na-mention kasi nga, part lang po ito ng pagbabago to resolve issues within Canada. So, naniniwala naman ako dahil nga ang Canada ay ina-address nila yung mga problema nila ngayon. So, part lang po yun ng kanilang changes, no? Or movement in order to solve issues within their country. So, para nga makasecure ka nitong permit, no? Kailangan may approval letter ka at support letter mismo sa employer mo. Grabe. So, feel ko yung hirap din mismo, especially sa mga applicants kasi ako napagdaanan ko na yan sa application ko. Talaga sobrang hirap, sobrang tagal ng proseso. Pag provincial nominee program,
Kasi yung a-applyan mo, hindi lang buwan ang kakainin mo, kundi taon talaga. Kasi ang dami-daming mga requirements na kailangan mo i-meet. First, yung educational assessment mo. Hindi pwedeng dahil may TOR ka lang ay makakapag-apply ka na directly. So, kailangan mo kasi itong ipa-assess mismo doon sa educational evaluation ng Canada. Kung na-meet mo ba yung certain standards, or let's say, dyan madidetermine kung graduate ka ba or undergrad ka sa educational system nila. First step pa lang yun. So, after that, may mga IELTS ka pa, no? Aside from that, madami pa. Ang dami-dami pa. So, sa mga applicants dyan, wag po kayong mawalan ng pag-asa. Maybe, hold muna pansamantala. Pag umokay naman lahat, i-open naman na siguro ulit yung pag-issue ng open work permit. Hindi naman necessarily na tinanggal na siya doon mismo sa stream nila. Pero, pansamantala lang muna nilang tinigil. Kasi nga, siguro dahil sa dami ng problema or issues ngayon na kinakaharap ang